The relentless weight of expectation, what inner battles did you confront, and through what sources of resilience did you rise beyond them? Kasi isa pa doon, yung pressure na, syempre, umaasa sa yung pamilya mo. Na dapat may pasawa ko, parang hahanap pataan ko ng way para magpasawa. So, syempre, dapat magka-sacrifice tayo ng konti para makuha natin yung goal na yun. Worth it naman lahat ng sacrifices. Diba? Worth it, sobra. Ano pang gusto nyo? Ano pang gusto nyo? So, bakit ako magdududa sa sarili ko na hindi ko makuha yung license? Yeah. Sinigurado ko talaga na papasok ko to kasi wala nang ibang paraan eh. I think grateful pa rin ako na na-take ako ng ECE boards at wala akong regret. Ito yung outcome. Engineer na ako. Kasi pag alam mo may vision ka sa goal mo, parang mas madali para sa'yo. Kasi kung nagpo-focus ka sa mga struggles or problems, mo talaga mawawala. So lagi mo lang isipin na, ay hindi pwede. Ano ba, nahirapan, ay hindi pwede. Dapat ako magka-lisensya. Akin to. So dahil doon, mas pinag-iigilan ko pala. Study habits. May mga study habits ba kayo? Mas-share? Wala, nabuto kasi ako. Pero parang sa akin. Hi everyone, it's Engineer Daniel and welcome to D Talks. So in this podcast, ang mga pag-uusapan natin is about the journey, mga success stories, and even mga struggles ng aspiring engineers, mga board passers, and even mga mentors as we get inspired on how to become a licensed professional in the field of engineering. So in this first episode, ang mga guests natin is recent board passers and they will share with us yung mga experiences nila and yung mga naging struggles nila in passing the ECE board examination. So, ang i-highlight natin dito is about the struggles na pinagdaanan nila during the exam preparation. Another one is the strategies and techniques na nakatulong sa kanila to pass the ECE board exam. And lastly is the life after the board exam. So, ano yung mga kasunod? Ano yung mga plano sa future? So if you're interested, let's get started. So again, this is Detox, a space to detox your mind where we reboot, refocus, and get inspired. So without further ado, let's get started! Ayan. Hello everyone! So we have here Engineer Ray and Engineer John. So pakilala muna tayo. Hi, I'm Engineer Reynaldo Jr. T. Belen, and I am an ECE at ECE taker in April 2025, and I'm from Technological University of the Philippines, Manila. I am Engineer Joshua Regalones from Technological University of the Philippines, Manila, and currently passed the April 2025 ECE and ECE board exam. Palakpakan naman natin sila, guys. Yan. So, siguro, simulan natin. Kamusta naman kayo? I'm doing really great right now since pasado ako sa boards, and ngayon, I'm free to do whatever I want na. Ikaw, Engineer Josh, how are you? Ayun, since halos 1 month na yung pag-release ng results. So, hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwala na ito, engineer na ako. Okay. So, kwentuhan nyo naman kami. So, was it hard ba or madali? Actually, it was super hard, lalo na pag yung foundation mo during undergrad is medyo mababaw compared sa ngayon. Kasi, syempre ngayon, iba na yung examination level. Hindi na pwede yung parang aasa ka sa pasado na, gano'n. Ngayon is parang talaga zero base. So, nagiging mahirap talaga yung preparation of the review. For me, super hirap din talaga na nangyari during my review. Shit, naisip ako na kulang yun tayo. Nag-start pala ako, nagpapanik na kaagad ako. So speaking of, so di ba ang pinag-usapan natin is electronics engineer. In the first place, gusto nyo ba yung ECE or familiar ba kayo or bakit nyo pinursu yung ECE? Yes, I pursued talaga ECE kahit anong
application ko sa yung mga universities, ang naging kong choice is ECE. Kahit anong mangyari. Kasi, una, laging nag-evolve yung technology natin. Yeah. So, ngayon, kailangan natin ng mga ECE na tutulong sa pag-develop ng mga systems na yun. Actually, yung ECE, hindi ko talaga first choice. Ang first choice ko talaga is CE, Civil Engineering. Okay. Kasi pag tinatanong ko ng bata, anong gusto ko maging paglaki? Eh, lolo ko kasi Civil Engineer. Okay. So, parang naging idol ko siya. Okay. Tapos, parang halos lahat ng pinasukan university is hindi ko naipasa yung pang Civil Engineering. Or Really? naubusan ako ng slot ko. So, ngayon, dumating si TUP Manila. Tapos nalaman ko yung ECE, ay walang drawing dito. Tapos gusto ko yung ginagawa dun sa ECE, which is robotics or electronics na components. So parang in that way, dun ko napag-isip na, what if try ko yung ECE? Parang natuwa ako, gusto ko i-try. So sabi ko, pag pumasa ako dito at nakuha ko na slot, it means this is for me. Sabi ko, Thank you for that. So, ang unang question natin related sa board exam. Throughout the arduous path leading to the licensure examination, laden with mental exhaustion, quiet despair, and the relentless weight of expectation, what inner battles did you confront? And through what sources of resilience did you rise beyond them in choosing perseverance over surrender in the face of uncertainty? Ay, ang lalim. Paulit po. And then, Thank you. So, simulan natin sa review preparation nyo. So, may times ba doon na parang pinanghinaan kayo ng loob na parang feeling nyo hindi ko na itutuloy, ayoko na. May mga ganong moments ba kayo? Actually, marami. Ayun, dumating siya nung napapansin ko lalo na yung pre-boards. Bagsak ako masyado. Parang below 50. Isa lang ate above 50 ko na score dun sa pre-boards. Tapos lahat below 50 na. May 30 something mga tao na niya. Out of 100, no? Yung Alex ko, hirap naman ito. Sorry. Sabi ko, kaya pa ba to? Kasi parang natitira 1 month na lang. Okay. Kaya pa ba maaral yung mga iba ko na-aaral? Kaya pa ba magsulat ng mga dapat ko isulat ng notes? Ganun. May dapat pa bang ituloy na review o mag-focus na lang sa ganito? Marami akong naisip na gano'n eh. Tapos isa pa doon, yung pressure na, syempre, umaasa sa yung pamilya mo. Na, kasi, pinag-ano ka na pinag-aral ka na sa representer. Kumbaga, nag-invest sila sa'yo. So, dapat, yung sa akin talaga, dapat may pasa ko to. Parang hahanap at aanip ako ng way para mapasa ko. Parang yun na lang naging inspiration mo para ilaban din. Sa akin naman, may mga times talaga mapanghinaan talaga ako. Lalo na nung refresher. Sa refresher talaga, sabi ko, parang ibang inaral ko during learning period tsaka yung refresher period. Parang ibang tao ako nung refresher. Talaga? Kasi, may mga tanong talaga dun na, what if ito talaga yung sa board exam? Edi parang wala akong naipasa. Kasi, sa lahat ng exams ko doon sa refresher, may mga naipasa ko sa any subject except ESAT. Wala akong naipasang ESAT. Wala akong magiging, ayoko na. Ang ginagawa ko noon para lumakas loob ko is, inisip ko, baka pinapahirapan lang talaga ako. Oo. Part yun no? Baka part lang yun. Sabay, nung nagpasa ko ng ECE, never ako nag-doubt na hindi ko makuha yung license. Kasi, at the first place, nung pumasok talaga ako sa mga university, first choice ko palagi ECE. So, bakit ako magdududa sa sarili ko na hindi ko makuha yung license? Yeah. Sinigurado ko talaga na papasok ko to kasi wala na ibang paraan eh. I think grateful pa rin ako na na-take ako ng ECE boards at wala akong regrets na kahit anong nangyari sa review ko, ito yung outcome. Engineer na ako. So may mga times na nade-demotivate tayo, nawala tayo ng pag-asa, nabe-burnout tayo. So ano yung parang nagpupush sa inyo na bumalik on track? Na ito yung goal ko, ito yung kailangan kong gawin. What keeps you going? Kumbaga. Sa akin yung lisensya. Kasi pag alam mo may vision ka sa goal mo, parang mas madali para sa iyo. Tapos syempre yung mga pamilya mo rin kung isipin mo. So parang dahil doon, hindi ka mawawala sa track.
Kasi kung nagpo-focus ka sa mga struggles or problems, doon ka talaga mawawala. Oo, So lagi mo lang isipin na, ay hindi pwede. Ano ba, nahihirapan ka, ay hindi pwede. Dapat ako magka-lisensya. Akin to. So dahil doon, mas pinag-iigal ko palalo. Mas gigil ka kumbaga. Tama. Ikaw naman, sir. Naniniwala din ako na para sa akin din to. Kasi ginagawa ko to para sa akin. So, actually, depende naman yan kung anong gusto mong source ng inspiration. Yeah. Pero ako, ang inspiration ko, sarili ko. Kasi brain mo, may chance ako maging engineer. Yeah. Aaralin ko lang talaga. So, may Satsagain mo lang talaga. Satsagain mo lang talaga. So, ngayon, yun yung nagpo-push sa akin na mag-aral pa. Additional ko lang din. Kasi nung may dumating sa time na nag-i-scroll ako sa TikTok. Okay. So, nakita ko ng parang yellow card ng mga barong. Sabi ko parang gusto ko yung check out ko. Parang shootball lang. Minanifest mo na, no? Minanifest ka na ba? Sabi ko, ay hindi pwedeng hindi pumasa pag kasi may barong na ako eh. May barong na ako. Pwede na mag-outtaking. Parang ang tagal ko hinintay ito para makapag-OOTD yun. Pakita ka dito yung barong. Sa akin yung barong talaga. Sa akin nagpakita saan, buy now, review materials. During the review, paano nyo nababalance yung review or may social life pa ba kayo nun? Paano nyo na maintain yung mental health nyo na maayos? So, paano? Share nyo lang din. Dito na dumadating yung review center ko, si REC. Kasi naniniwala ako na sa mission nila na ito, gamitin mo yung app, kayang-kaya ka na ipasa. Which is yun yung problema ko from the very, very start, yung biyahe. Kasi, paano ko nababalance yung aral ko? Kasi, ang problema ko yung time. So, 2 hours yung biyahe ko papunta, 2 hours pabalik ko, 4 hours agad yon. Sana nilaan ko na lang sa review. Yeah. Pero during my review, ginagawa ko nun, after sa perk, uwi ako, pero hindi ako umuwi. Sasagot ako sa app. Yun yung naging pambalanse ko, kumbaga. Kasi yung app na yon katulong talaga sa akin dahil hindi ko na kailangan magsulat, hindi ko na kailangan mag-search, nandun na lahat. Nandun na lahat, no? Sabay, ipapakita doon yung solution at saka concept. So, kung nababalance ko, pagka-uwi ko, papahinga na lang ako. So, lahat ng time ko, I think, na-maximize mo naman. Ko. So, kahit sa biyahe, no? Kahit sa biyahe. Yeah. Sa akin din, yung schedule ng review center. Kasi kung wala kang schedule, kung ikaw lang gagawa, minsan, meron talagang part na sa akin lang. Minsan may pang review center din. Pero ang laking tulong ng schedule ng review center na, ayun nga, parang ito yung aaralin mo for today. Pag natapos mo to, parang magiging, parang hindi ka na magkakaroon ng backlogs na iba, ganun. So, ayun, nababalance ko sa schedule ng review center. And then, pag-uwi ko kasi sa bahay after review, matutulog ako. Parang maano lang, ma-refresh lang, ganyan. After ko matulog, tsaka mag-aaral ulit. Sabihin natin mga 1.5 hours na tulog. Okay na sa akin yun. Parang fresh start na sa akin. So, in that way, tapos after nun, nakapag-review ako. After mag-review, kasama ko yung mga kadorm ko na pupuntrip kami sa may Espanya. Sa Hepa Lane. Oo, kaya ko sasabi ko sa Hepa Lane ko, ngayon na-clearing na kasi Hepa. Ay, wala namang Hepa Lane ngayon, sayang. Wala. So, ayun. Masasabi ko na dahil sa schedule ng review center, talagang nagagawa ko pa rin yung mga normal kong ginagawa. So, parang hindi ka review lang ng review. May time ka pa sa ibang bagay. Kasi nataray ko rin talaga siya before na yung as in parang 1 week todo review. Aral lang, walang iba. Na-burnout ako. Burnout, malala. Tapos parang feel ko after that week, ano na ulit yun? Parang nakalimutan ko pa rin yung mga naaral ko. Sabi ko, what if talagang i-balance talaga. Pero syempre, ang ratio ko pa rin ng review is 70-30. More on review pa rin. Kahit nga mga kadorm ko, pag punta kami ng mga kakain kami somewhere, talagang pinag-uusapan namin about review pa din. About sa mga subjects. Study habits. May mga study habits ba kayo? Masashare? Study habits. Wala, magulo kasi ako. Pero para sa akin. Siguro overview lang, no? Kung paano tumatakbo yung araw nyo. So, a day in my life as a review student, ganyan.
Tapos, kung may share kayo na study habits na nakatulong sa inyo, ano yun? Ano mga yan? Ayan, sige. So, syempre, pagkagising ko sa umaga, more on, pinofocus ko lang muna yung sarili ko sa ano yung ginagawa ko normal sa bahay. Okay. Magising, tapos magluluto ng pagkain, maliligo. Tapos after ko magawa ulit yun, tsaka ako nagre-review. Magbabawas ako ng concepts, ganyan. Kasi minsan, sa akin kasi, parang di effective na yung paggising mo. Aral agad. Ganyan, magre-recall ka. Sa akin, parang bigla ako parang gumagawa ng dahilan minsan na hindi mag-review. So, ginagawa ko, tatapusin ko na yung dapat kong ginagawa para wala nang itadahilan na mag-review pa. So, yun. That way, effective siya sa akin. After nun, punta review center, ganyan. Pag natapos na yung lecture, matutulog ako, katulad ng sinabi ko kanina. Pag natulog ako, review ulit. Tapos, kakain kami ng mga pa-dorm ko. Tapos review ulit. Hanggang mapagod. Na yun. So, naglalaan ako ng... Kasi minsan kasi, mas effective sa akin yung midnight na review. Mas gising utak. Kaya lang, ayun nga lang, disadvantage, yung sleep ko, nag-average lang siya ng 4 to 3 hours. Nasanay na kasi ako So, sa bagay, sanayan lang din. Iba-iba. Buhay pa naman, no? Nag-engineer naman. So yun lang yung ma-share ko about study review. Sa akin, pagkagising ko sa umaga, 4 o'clock yun. Sumasabay lang kasi ako sa work ng parents ko. Kasi ang biyahe ko kasi lakad ako, wala akong masyadong mahal yung transpo. So, dumadating na talaga ako sa sakayan ng mga 7, gano'n. Sabay kung 7 pa lang, sa bus pa lang ako papuntang Perth. So, ang dating ko sa Perth nun, mga 7:50 na, gano'n. Mga preparation ko lang, 2 hours, gano'n. And then, from Perth, 8 kasi start usually, sabay hanggang 12 yun. Diretso, uwi na kagad ako, di na ako gumagala, iba kami ni Pino. Uwi na agad? Uwi na kagad ako kasi may hirap yung daya sa amin. So, uwi ko na noon mga 3 na or mga 4. Habang nasa biyaya ko noon, hindi lang ako nagpapahinga. Nagsasagot ako dun sa app. Sabay, sagot lang ako. Sabay, pagdating sa bahay, doon pala ako matutulog. Mga 4, tulog na ako. Kakain ako ng dinner. And then, after ng dinner, syempre maggusto kong pinggan mo gano'n. Sabay, pagdating sa rest of the night, magre-review na ako. Siguro hanggang 1, nagre-review ako. So, bale, from 1, 3 hours lang din pala tulog ko. 3 hours ka na. Yun lang nalaman. Yun ko lang din nalaman. Kasi, syempre, kinabukasan na exam ka nun, wala, shit. So, higising ka na mga, syempre, ayaw mo na pakita yung score mo na mababa. Para mababa. So, kahit paano, nag-improve ako everyday. Sa next exam, gagalingan ko pa. Tama. So, syempre, dapat magsa-sacrifice tayo ng konti para makuha natin yung goal na yun. Yeah. Worth it naman lahat ng sacrifices. Diba? Worth it, sobra. Siguro isa pang question, gaano kahalaga yung support system? Siguro yung support system, sobrang halaga, lalo na sa isang reviewin na madalas nakaka-encounter na struggles during review. So, isa na siguro dyan, bukod sa sarili mo, is yung mga mentors mo sa review center. Kasi natatandaan ko na before palagi mag-lecture or mag-discuss yung mga mentors sa review center, talagang minomotivate nila kami before and after. May konting sermon, no? May sermon ka muna. Talagang madadala ka. Ay, ito tama itong ganito. I mean, parang magigising ka na. Magigising po talaga. Ayun. Grabe lang kasi talagang gising diwa ko palagi pag review. Kaya during review, discussion, talagang makikinig talaga ako. Malaking tulong sa akin yung support system, especially kapag, for example, may isa kang topic na nahihirapan ka, baka makaisip sila ng magandang paraan paano mapadali yung pag-aaral mo. So sa akin, mas natuwa ko sa isang mentor dito sa review center ko na sinabi niya sa amin, may isa kami kasama nagtanong during after hours na yon. May isa siyang tanong doon sa isang problem. Sabay, nagkaroon kami ng maliit na debate. Sabay, sinabi niya sa amin, kahit biray mo nagde-debate na kami, so sabi niya sa amin, ready na kayo mag-boards. So syempre, alam niyo na pala iba't ibang alam niyo na pala yung side ng
kung magkano yung possible na solution. Kayo ba yung nagdedebate? Halata naman. Ito Sila pala. kasi may mga paraan talaga na iba siya mag-isip. Sabi ko, bakit di ko naisip ng ganun yun? Lalo na yung hindi lang sa mga classmates ko, mga mentors din namin, super friendly. Nalalapitan namin sila, sabay, pag may tanong kami, may paraan sila, paano nila ginagawa yun, sabay, share nila din, hindi lang sa amin, hindi sa buong klase yun. Nung board exam na, anong nafe-feel nyo night before the board exam? Yeah. Ikaw? Ako kasi nag-stay ako sa nearby hotel. Okay. Or motel. I'm not sure kung ano ba yun. Motel? Basta may napag-stayan ako noon. Nakatulog ka ba noon nung night before? Day 1, nakatulog naman ako. Pero nung narinig ko agad yung unang tanog ng alarm clock ko, bangon na agad ako. Kasi iba yung dala ng kaba. Every sound, every gesture na nasa paligid mo, nararamdaman mo. The night before board exam, yung umiyak. Pero 2 days before board exam, doon ako umiyak. Kasi naisip ko yung parents ko, yung mga magulang o ganyan. Sama-sama yung pressure. Yun lang naman, mga 5 minutes lang medyo na breakdown. Tapos after nun, nag-relapse lang saglit. Relapse lang saglit. Tapos review na ulit. Tapos naalala mo, kailangan mo palang kailangan ko talagang engineer, lagot. So yun, mas ginanahan ako after. Doon ako nagtiwala sa sarili ko na alam kong sapat ng mga na-review ko. Alam kong confident ako dito na may papasa ko itong board exam mo. Saka dasal lang talaga. Yun lang yung, siguro yung bahala ko sa board exam. Tiwala sa mga na-review ko, pati dasal. Tapos masasabi ko lang sa board exam, magtiwala ka lang sa sarili mo pati sa mga sagot mo. Lakas ng loob, no? Lakas ng loob. Iba kasi yung parang feeling na confident ka talaga eh. Mararamdaman mo yun. Kasi iba, parang, parang pag napangihinaan ka na ng loob. Medyo may factor kasi yun eh. Parang talagang, di mo alam, pumapasa ka, ganyan. Pero yun, tiwala lang talaga. Confidence, no? Matagdag ko lang din. Yung sa ECT, ginamit mo yung buong oras o umalis ka rin kagad? Actually, ginamit ko buong oras. Yun! Sabi ko 4 hours yun eh, no? Sabi ko, last naman natin eh. Oo. Sulitin nyo na. Maximize ko yung mali mo maging maging top na. Maging top, no? Diba, tama? Dagdag ko na rin. Tinanong ko kasi yun kasi hanggat maaari, gamitin nyo lahat ng oras doon. Kasi yun lang yung remaining time nyo na ma-sure nyo, napapasa nyo talaga yung exam. May mga iba kasi doon na, lalo na yung mga electronics or ESAT, may umaalis ka agad na maaga. Huwag kayong gumanon. Sobrang confident ito mga Oo nga, sabi ko. Sabi ko. Siyempre medyo kinakabahan ako noon. Bakit? Naka-pressure. Naka-pressure ako. Gusto nila matapos. Siguro sila katanungan sila sa likod. Iba doon napapaiyak na, gano'n. Parang, Uy! Oo, parang may nag-exit sila parang gano'n. So, ayan, hanggat maaari gamitin yung time doon. Kasi, yun na lang yung chance nyo. Hindi nyo na mabawi yun sa review. Hindi na mabawi yun sa kahit ano pang oras. Wala na eh. Kumbaga parang yun yung last examination ng buhay mo. Bakit may bigay na ka? Yun yung pinakamahirap na pagdadaanan. Pinaka-last talaga. Actually, totoo yan. Yun yung parang pinaka naging regret ko sa board exam. Kasi nung LX time, nagpasa ako agad. Pati nung ECT, nagpasa ako agad. Hindi ko nasulit yung time. So, maximize nila yung time para wala silang regrets. Diba? So, speaking of regrets, meron ba kayong regrets nung review and nung board exam? Hindi ko masabi kung regrets ko ba hindi ako nag-dorm. Nakakapasa ako ng exams na hindi ako nag-dorm. So, how much more kapag nag-dorm pa ako? Diba? Sa bagay. Baka, dami pa akong nagawa, dami pa akong time to review. Siguro, hindi ko siya makategorize as regret eh. Kasi, nandito na ako ngayon eh. So, successful naman. Sa bagay. Siguro what could have been better. So, what could have been better. Oo, parang gano'n. Hindi siya regret, pero may mas magiging magandang resulta. Mas may magandang resulta pa. Baka pa nga maging top notcher pa ako, no? Diba? Pero kung regrets man, yung, hindi ko masabing regrets, yung tuloy-tuloy. Hindi ko tayo maging regrets siya kasi tulog.
Kasi parang gusto ko i-sacrifice yung tulog ko sa review, pero di ko rin ma-sacrifice yung tulog kasi energy yan eh. Yeah. Kapag darating yung review center na borlog or Wala din, tulog ka rin Wala sa rin. klase. naalala ko noon naalala ko, ano mo yun? Ayun, may Talagang dumating sa point na tulog talaga siya. tulog talaga ako noon. Parang ako teacher noon. Hindi po. Hindi po. May isang subject yun. Yun yung isang subject na hinang-hina ako. Sa buong klase, lahat sila nakagulo sa klase. Oo. Sabi ako, ang ginawa ko nun, ganun ako. May pagkagising ko, nasan na sila? Sa Carnot cycle na sila. Sabi ko, Parang 3 pages na yung nakalipas. Yun kasi puyat ka nun. wait po ako nun. Sabay, yun yung pinaka-regret ko na hindi lang natin babalance yung aral natin tsaka tulog. Dapat papasok tayo doon na naka-fully equipped na tayo. Siguro yun yung kaya kong gawing better pa. Kasi di ko kontrolado tulog ko. Ako siguro, struggles ko. Siguro, what if, kasi after graduation, parang ilang months tayo na tambay. Mga 3 months? 4 months. Bago mag-review. Bago mag-review. So, what if yung 4 months ko, nag-focus ako sa review? Nagpasada ka na, no? Para during formal review, ay, basic na to sa akin. Yan. So, what if yung pagre-review ko, mas inuuna ko? So, feel ko, parang mas magiging basic sa akin yung formal review. Kumbaga yung mga... Hindi ka mabibigla, parang Hindi gano'n. ka mabibigla. Since, ayun nga, average lang din naman ako na estudyante. Kumbaga, kung sumusunod sa schedule na pag formal, kung ano yung aral, yun. So, feel ko pag nag-advance review, mas marami pa magagawa. Mas marami pa masasagot. Siguro, possible, maging top notchers kung papala rin. Parang yun talaga yung goal no? Yun talaga yung para, yun nga, katulad ng mga sinabi ng mga mentor, kung mas mataas yung goal, at least may babagsakan ka. Ganun. Yeah. Sure pass. Yun yung palagi kong, yung paborito kong narinig ko doon during nung nag-review rin ako sa PERC, parang sabi doon, shoot for the moon. Even if you fail, you'll land among the stars. Yes. So, reach mo lagi yung tuktok. Parang, if mag-fail ka man, nandun ka pa din sa laylayan. Sa laylayan? Yun. So, parang, kahit i-goal mo naman perfect, 100, mag-miss ka man na onte, na 99, 98, gano'n, di ba? Pasado ko pa. Pasado ka pa rin, top notcher ka pa din. Ayun. So, with that, ang question natin, siguro yung board exam journey nyo, paano siya nakatulong or anong binigay niya sa inyo kung ano kayo ngayon? Sabi nga natin yung board exam yun, yung pinaka-highlight ng buhay natin pinakamahirap na pinagdaanan natin sa buhay natin. So, anong effect niya kung ano man kayo ngayon and in the future? In terms of scheduling din. So pag-schedule kasi mas palagay sa work or sa kahit saan. Ayun. So, napansin ko na with schedule, mas naging responsible ako sa oras ko. Kumbaga, mas na-maximize ko yung mga dapat na oras na meron ako. Hindi na tulad nung college na crameries, no? Nagka-cram. Oo, night before gagawin. Ganon. So, siguro yun talaga yung mas nag-shape sa akin, yung pagiging responsible sa oras na meron ako. Kasi, ayun nga, within this time period, 5 months or 6 months, sobrang ikse para reviewin lahat or i-cover lahat yung mga topics na nasa board exam. Sa akin naman, during the review period, may nabuo sa akin na hindi ko matatanggal sa sistema ko, which is yung perseverance at yung attitude sa mga problems na dumadaan sa akin. Yung board exam, isang problema lang siya. Sabay, dagdagan pa natin ng maraming problema during review. Pero may solusyon. Pero may solusyon, which is Tama. maging matatag ka at saka ayusin natin sarili natin kasi hindi naman lahat ng time maging tayo hindi tayo careless tayo, ganun. Dapat may sampal dapat ng katotohanan na magiging engineer ka na, sabay ito ka pa rin, gano'n. Dapat may pagbabago na sa'yo. Character development. Character development. So parang masasabi nyo, nung nag-review kayo,
may character development kayo. Legit. Kumbaga, hindi lang yung knowledge na buo, pati character. Character, no? Nadadali nyo habang buhay. Nadadali ko siya. Sabay sa mga susunod pang mga examinations. Ganda nun, no? So, tama. Kasi kung ikukumpara nyo, kung ano kayo nung college, ano kayo after grad, malayong-malayo na kung ano kayo ngayon, di ba? Especially in the near future. 5 years from now, 2 years from now, madadala nyo yun habang buhay. So, super helpful talaga yung journey natin sa board exam. Di ba? Para sa akin pa nga mas importante yung yung naaral ko during 6 months. Kung anong naaral ko during mismong review is yung attitude ko, naayos ko, may character development ako. Tsaka mas nakita ko yung difference ko between undergrad and graduate. During board exam, nakita ko yung importance na dapat nandun ka. Parang your appearance matters. Pag nandun ka, there might be a chance na makita ko yung pangalan ko doon, yung pangalan ko. Marami rin akong kilala na nag-i-struggle talaga all throughout the board exam review. Minsan, di sila napasok. So, yun yung isa rin tumatak sa akin. Always show up. Mm-hmm. Kasi, you may never know na talagang yung araw na yun, ito ka pala gagaling. Tama. May matutunan ka na bago. Yung araw na yun, yung pala yung sagot sa pinoproblema mo kahapon. So, always show up no matter what, kung sobra ka nahirapan, ganyan. Marami akong pinagdadaanan sa buhay kasi wala, yun eh. Yung review center kasi, hindi lang may enhance yung knowledge mo. Talagang yung ikaw talaga, yung sarili mo. Disiplina, no? Ayun, tama. Disiplina. Talagang malayo talaga kami sa naging kami nun. Pero yun nga, sabi, maniwala ka lang. Talagang dadaan ka na sa pamataan. Mahirap talaga yung review. Mahirap talaga mag-aral. Pero since pinasok mo to, sinimulan mo na. So, why not ituloy-tuloy mo na hanggang dulo. Kaya, super proud kami sa inyo, especially na talagang nilaban nyo hanggang dulo and nakita namin na super nag-improve kayo. Hindi lang as a student, kundi as a person. Yun nga sabi nyo, may character development, diba? So, malaking bagay yun na dadali nyo kahit saan kayo magpunta. So, speaking of the future, so, may mga plans na ba kayo since engineers na kayo? Ano yung mga plano nyo? Ano yung mga future plans nyo? Ano yung mga gusto nyo i-take? Or ano yung gusto nyong marating? So, how do you see yourself 5 years from now? Ayan. Hindi, ano lang. Siguro mga plans nyo lang as a licensed engineer. Siyempre, I see myself nasa isang dream company ako na may magandang role sa company, which is gusto ko. So, ang gusto ko kasi pasukan is for semiconductor industry. Although yung elective ko before is telecommunication. Pero kasi nung nag-OJT ako, since Semicon yung OJT mo. Parang nag-enjoy ako bukod sa sobrang lamig. Naginigin ako kain niya. Parang sobrang na-apply mo lahat ng natutunan mo ng undergrad. Tapos, nag-enjoy ka lang talaga. Parang iba kasing feeling na gusto mo yung ginagawa mo. Parang kahit normal lang yung sahod, pero yung kasi, gusto mo ginagawa mo. Gusto mo pa rin naman yung mataas sa sahod. Pero pag gusto mo ginagawa mo, mas malayo mararating. Saka mas hindi mahirap pumakon sa umaga. Hindi mahirap pumasok if gusto mo yung ginagawa mo. Diba? Parang hindi mo maisip na, ito na naman, papasok na naman, Monday na naman. Kumbaga, papasok na naman ako. Excited ka lagi. Pagpupunan ka na naman, may makikilala ka, ganyan. So, hindi lang naman about work, pero buong life talaga. Siguro sa akin, 5 years from now, dapat mayaman na ako. Yun naman ang goal ng lahat. Oo, yun naman talaga. Kasi, ako gusto ko mag-ECE dahil gusto ko yumaman, gusto ko kumahon. Sabi kasi nila, pag engineer ka na daw, mabibili mo lahat. Oo, yung pirma-pirma lang daw. Parang hindi naman gano'n. Hindi. Pero ito, yung 5 years from now, nakikita ko rin sarili ko sa dream company ko din. Sabay, at the same time, baka maging technopreneur. Yeah. Hindi natin alam. Sabay, nakikita ko sa sarili ko na
Masaya ako sa field of work ko kasi throughout 6 months, ang dami na nangyari sa akin eh. How much more 5 years or more than 5 years or lifelong learning natin. Kasi yung expertise natin dapat nasi-share din dapat natin to kasi may scarcity tayo sa education. So dapat matulungan din natin sila in our way na nasa tingin natin na dapat tulungan natin sa lahat ng time na yun. Kung ano mang point na yun. Pero yung point ko nun is at those years, gusto ko maging ako yung professional na yun na makatulong din sa kanila na they want to know their journey, they want to learn about themselves, kung anong gusto ng tahakin. And dahil nasubok ko na, easy na ako, and then future, baka meron pa akong iba pang careers, may experience na ako to share them. And actually, gusto ko din maging teacher. So I don't know if I will take my licensure on teachers. Okay. So, it's just a... kasama siya sa plan. Kasama lang siya sa plan natin. Yeah. So, pero for now, nakikita ko sa sarili ko na I will be happy with my license and yung mga current plans ko and then yung kung ano pang nakaprepare sa akin na hindi ko alam. Hindi mo kasi masasabi. Ano yung nakalaan sa'yo eh. Pero ayun nga, from there, nakikita ko malayo mararating niya. Mga hanggang Baguio, gano'n. Charot. Ayan, so lahat naman sa atin, ang goal natin is yumaman, di ba? And ayun, so malayo pa talaga. Malayo pa pero malayo na, tama. So ayun. And with that, so siguro ano yung mga final tips nyo and reminders sa mga viewers natin if they want to pursue engineering and they want to take the board exam. So ikaw muna. Make sure nyo na dapat kung mag-take kayo ng engineering, always keep in mind na hindi siya madali, pero very rewarding siya. If you're gonna take engineering, dapat fully dedicated kayo sa engineering, sabay, dapat may lakas ng loob kayong tapusin yun. Pero yun, engineering is very hard, lalo na pag-easy. So yeah, it's not easy when, It's not easy when it's easy. Naguluhan din. Pero yun nga, syempre, pag engineering, dapat buo yung loob mo na pasukin yung engineering. Lalo na dapat swak yung interest mo na mag-engineering ka kasi marami dito talagang sumusuko sa gitna. So, dapat may tiwala ka sa sarili mo, saka lakas ng loob na matatapos mo yung program. Kasi yung 4 years pa lang mahirap na more pa yung board exam din. So yun, sa mga magte-take naman sa board exam, kung gusto nyo mag-representer, piliin nyo rin yung representer na swak para sa inyo. Ganyan. So, kung okay sa inyo online, magkaroon kayo sa representer na maganda mag-online. Saka pasok sa ano nyo, kung paano kayo mag-aral. So, yan, yung paano mag-aral. Pati yung level of paano kayo maka-adapt. Katulad nga yan, pag hindi maganda yung foundation mo, so maghanap ka ng representer na back to zero or back to basics. From scratch, no? From scratch. So, yun lang. Ayun din, dagdag ko, na research on your review center. Kasi malaking factor yon sa pag-review mo. Kasi ito yon, hindi yung kahit anong review center mo, hindi siya mag-guarantee ng success mo. It's all about you and yung support system and then yung materials na kung ano pipili mong review center. Tiwalaan mo lang talaga yun. Pagkatiwalaan nyo lang talaga yung mga materials nila. Kumbaga lang, no? Parang support lang talaga si review center. Pero nasa sayo pa rin talaga kung papasa ka. So, yun. Mahalaga rin yung review center kasi katulad nga, before mag-start yung review, mga after graduation, ganyan. So, hindi ko alam kung ano yung re-reviewin. Kumbaga, parang nawawala ka sa direction. Ganyan. So, yung review center yung magbibigay sa'yo ng straight path ng re-reviewin mo. Sir, magbibigay ng schedule ng aralin. Hindi yung ikaw na nawawala ka sa sarili mo. Diba? Yung mga, ito ba talaga yung mga dapat aralin? Oo, kasi masyadong broad yun na aral mo, hindi naman pala lalabas yun. Or hindi naman pala kasama yun. Yung
yung representer yung mag-guide sa'yo na ito lang yung mga aralin mo. Ganyan. So, in that way, mas matutulungan ka nila na maging engineer ka. And thank you very much, Engineer Ray and Engineer Jos. And thank you very much to our special guest, Engineer Ray. Isa pa. So that's it. That's it. Engineer Rosh. Ang galing yun! Engineer Rosh. So that's it. Thank you everyone for watching. So again, this is your host. I'm Engineer Daniel. And a special thanks to our guests, Engineer Ray and Engineer Josh. So again, this is Detox, a space to detox your mind where we reboot, refocus, and get inspired. See you in our next episode.